Habang ang pamahalaan ng mainland China ay lubos na natataranta, isang kilalang Chinese mainland journalist ang gumawa ng malaking eskandalo sa isang live broadcast. Ang dahilan ay, habang nagre-report siya sa Pilipinas, inihayag niya ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng Pilipinas at ng mainland China sa mismong live show. Matapos ipalabas ang programa, nagalit ang mga Chinese netizen. Mabilis na kumalat ang video clip sa iba't ibang social media platform at kahit ang gobyerno ng China ay hindi na maitago ang kanilang pagkabahala kaya't nagmadali silang ayusin ang pinsala. Ano ba talaga ang nakita ng journalist na ito sa Pilipinas at ano ang sinabi niya na nagpabigla sa lahat? Ako si Wei Hua, isang senior journalist sa Global Economy Channel ng mainland China. Lumaki ako sa Beijing at nagre-report ng balitang pang-ekonomiya sa loob ng 12 taon. Marami ang nagtitiwala sa aking pagsusuri sa ekonomiya, lalo na't sikat ako sa aking matatalim na pagpuna sa sitwasyon ng ekonomiya sa mga kalapit na rehiyon. Kung ikukumpara sa mainland China, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lamang may problema, ngunit malayo na ring naiwan. Ang mga sinabi ko sa live broadcast noong nakaraang linggo ay labis na ikinabigla ng mga manonood. Ang aming social media ay puno ng mga artikulong nagsasabing galit ang mga Pilipino sa mga Chinese. Tingin din ng aking mga kasamahan na ang Pilipinas ay isang atrasadong lugar. Kuya Wei Hua, ano ang susunod nating topic? Tanong ng producer sa akin. Bigla, may isang ideya na pumasok sa isip ko. Marami na akong nasabi tungkol sa Pilipinas ngunit hindi ko pa ito nararanasan mismo. Lahat ng impormasyon ay nagmula lamang sa iba pang sources o haka-haka. Gusto kong gumawa ng isang special scoop tungkol sa Pilipinas at pumunta doon para mag-interview ng personal. Lumaki ang mata ng producer. Ito ba ang tamang oras para gumawa ng scoop tungkol sa Pilipinas? O gusto ko lang patunayan sa sarili ko kung gaano nakalayo ang pag-iwan ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa mainland China? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isa pa akong ideya. Ano ba talaga ang tunay na Pilipinas? Ang kuryosidad na ito ay natural na lumabas. Kinabukasan, sa editing room, lumapit sa akin ang aking assistant na si Sasha, Kuya Wei Hua. Maganda ba talagang pumunta sa Pilipinas? Nabalitaan ko na hindi raw masyadong gusto ng mga Pilipino ang mga Chinese ngayon. Huwag kang mag-alala, ako ay isang journalist. Ang makita ng sariling mata at magdesisyon ng personal ang aking trabaho. Dahil dito, isang 10 araw na iskediul ng panayam sa Pilipinas ang binuo. Ang destinasyon ay Maynila. Nagplano akong pumasok sa puso ng rehiyong ito na dating pinupuri bilang isa sa 4 na tigre ng Asya. Gabi bago umalis, nagpost ako sa Chinese social media na pupunta ako para tingnan ang katotohanan sa Pilipinas. Pakiabangan. Maraming tagahanga ang nag-iwan ng komento, nagpapalakas ng loob, at may mga komento tulad ng, "Tulong na ihayag mo ang pagka-atrasado ng Pilipinas para sa amin." Habang nagbubook ako ng flight, hotel, at nagpaplano ng mga panayam, sa kaibuturan ng aking puso, ay may pagdududa pa rin ako kung totoo ba ang lahat ng sinasabi ko. Ngunit mabilis ko ring iwinaksi ang ideyang iyon. Alam naman na nauna na ang China sa Pilipinas sa larangan ng ekonomiya. Habang nag-iimpake ako, naisip ko na ang panayam na ito ay magiging isang malaking hakbang sa aking karera. Ako ang magiging unang Chinese journalist na maghahayag ng katotohanan ng rehiyong ito. Handa na ako at nagtungo sa Beijing Capital International Airport. Sa panahong iyon, hindi ko pa alam kung gaano ako mabibigla sa panayam na ito at hindi ko naisip na ang paglalakbay na ito sa Pilipinas ay magiging isang pagbabago sa buhay ko. Mula nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, lahat ay taliwas sa inaasahan ko. Pagbaba ko pa lang sa eroplano at pagpasok sa terminal, nabigla ako sa kalinisan at mataas na kahusayan ng sistema. Ang automated immigration system ay gumana ng mas mabilis at mas tumpak kaysa sa nakita ko sa China. Ito ba ang Pilipinas? Mas moderno pa kaysa sa China, naisip ko. Lumabas ako ng airport at sumakay ng taxi. Binati ako ng driver sa isang pamilyar na Mandarin Chinese. "Hello po, galing po kayong mainland?" Sumagot ako ng may pagtataka. "Opo, galing Beijing. Napaka-friendly ng accent ninyo. Marami po kaming customer na galing mainland ngayon." "Saan po kayo pupunta?" Sinabi ko ang pangalan ng hotel sa sentro ng Maynila. Nagmaneho ang taxi sa expressway. Maingat kong pinagmasdan ang tanawin sa labas ng bintana. Malinis at maayos ang kalsada, organisado ang trapiko, at ang pinakamahalaga, ang kalangitan ay nakakagulat na maliwanag.
Mas maganda ang hangin kaysa sa inaasahan ko, sabi ko. Ngumiti ang driver at sumagot. Mas maganda na po ito kaysa noong ilang taon na ang nakalipas. Kumusta po sa mainland? Sandali akong natigilan nang maalala ko ang smog sa Beijing. Nahiya akong magkumpara. Pagdating sa sentro ng Maynila, nakita ko ang maraming skyscraper, modernong mga gusali na may simpleng disenyo, mga tindahan na may masarap na dekorasyon, at mga sikat na international brand billboards. Walang bakas ng imahe ng bagsak na ekonomiya ng Pilipinas na ipininta ng Chinese media. Ito po ang Bonifacio Global City, sabi ng driver. Talagang isang maunlad na lungsod. Ngumiti lang ang driver nang marinig ang aking papuri. Pagdating sa hotel, nag-check-in ako at nagpahinga ng kaunti bago ako nagdesisyon na maglibot sa paligid. Malinis ang kalye at ang mga tao ay nakadamit ng moderno tulad ng sa Filipino drama na napapanood ko. Pumasok ako sa isang kalapit na coffee shop at umorder ng inumin, ngunit binati ako ng staff sa English. May I help you? Galing po ako sa mainland, sabi ko. Ngumiti siya at sumagot. Ayos lang po, may Chinese menu din po kami. Nagulat ako nang makita ko ang Chinese menu na gumagamit ng Filipino letters. Sa aming bansa, mahirap makahanap ng ganitong mapagmalasakit na serbisyo para sa mga dayuhan. Uminom ako ng kape at binuksan ang laptop ko para tingnan ang schedule ko ngayon. Bukas, may appointment akong bumisita sa head office ng Innovate Pilipinas Corp. At nagplano akong ikumpara ito sa kalaban nitong Chinese, ang Huawei. Napatingin ako sa katabing mesa, isang grupo ng mga kabataan ang seryosong nagtatrabaho. Ginagamit nila ang kanilang mga laptop, tablet at smartphone ng sabay-sabay at may mataas na kahusayan. Ang ganitong eksena ay makikita rin sa Beijing, ngunit dito, tila lahat ay ganito. Ang Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inakala ko, hindi ko maiwasang bulong sa sarili. Paglabas ko ng coffee shop, habang pabalik sa hotel, nag-text ako kay Sasha. Kahit unang araw pa lang, marami na akong nakita na nakakagulat. Hindi ito ang Pilipinas na inakala natin. Mabilis na sumagot si Sasha. Kuya Wei Hua, nababaliw na ba kayo? Haha. Ngumiti ako at sinagot siya. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Tingnan natin bukas kung may bago pa akong makikita at sasabihin ko sa iyo. Pagdating ko sa kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang tanawin ng Maynila sa gabi at naisip ko, ito ay simula pa lang. Huwag magpadala sa panlabas na anyo. Kailangan kong tingnan ng mas malalim para makita ang tunay na Pilipinas. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nagsisimula ng manghina ang aking pagdududa. Nagising ako ng maaga at pumunta sa isang kalapit na coffee shop sa hotel para maghanda para sa panayam bago bumisita sa IPC. Malinis ang coffee shop at moderno ang interior design. Umupo ako, binuksan ang laptop ko at umorder ng Amerikano. Nakangiti ang staff at inihain ang kape sa aking mesa na sinabayan ng standard Mandarin Chinese. Ito po ang kape ninyo. Kahit na medyo iba ang accent niya kaysa sa mainland, ang kanyang pagiging palakaibigan ay nagpahanga sa akin. Salamat, sagot ko. Ngumiti siya ng masaya. Habang nagsisearch ako ng impormasyon tungkol sa IPC sa laptop ko, may isang Pilipino sa katabing mesa ang bumati sa akin. Excuse me po, galing po ba kayo sa mainland China? Tanong niya sa English. Opo, galing Beijing. Paano ninyo nalaman? Narinig ko po ang accent ninyo kanina. Nagtrabaho po ako sa Shanghai ng 3 taon. Matapos ang aming pag-uusap, marami akong natutunan tungkol sa business environment ng Pilipinas at China. Wala siyang negatibong komento tungkol sa China, ngunit pinuri pa niya ang mabilis na paglago nito na kabaligtaran sa haka-haka na galit ang mga Pilipino sa mga Chinese. Matapos kaming mag-usap, babayaran ko na sana ang inumin ko ngunit nalaman ko na nawawala ang wallet ko. Kinapkapan ko ang aking bulsa at ang aking backpack ngunit wala akong makita. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking pisngi. Ang aking mga importanteng card, cash, at ID ay lahat doon. Mabilis akong tumawag kay Sasha. Nawawala ang wallet ko. Mukhang kailangan kong bumalik at hanapin kung saan ako nagpunta kahapon. Kuya Wei Hua, mahirap na po yan. Nabalitaan ko na marami ring magnanakaw sa Pilipinas. Ang mga salita ni Sasha ay mas nagpahina ng loob ko. Nang akala ko ay susuko na ako at babalik sa hotel, tinawag ako ng staff ng coffee shop. Sir, nakalimutan niyo po ang wallet ninyo. Lumingon ako. Ang lalaking staff kanina ay tumatakbo patungo sa akin dala ang aking wallet. Hindi ako makapaniwala. Binuksan ko ang wallet at tiningnan ang mga card at cash.
Maraming salamat po talaga. Saan niyo po ito nakita? Nasa lababo po ng banyo. Buti na lang po at naalala ko ang mukha ninyo kaya nasundan ko kayo. Ang kanyang ngiti ay nagpadama sa akin ng tunay na kabaitan. Sinubukan kong magbigay ng tip bilang pasasalamat, ngunit umiling siya. Ayos lang po, trabaho po namin yan. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang isipin, mangyayari ba ang ganito sa China? Kung nawala ang wallet ko sa Beijing, gaano kalaki ang posibilidad na maibalik ito? Sa totoo lang, halos wala. Sa taxi patungo sa head office ng IPC, tumawag ulit ako kay Sasha. Nakita ko na ang wallet ko. Binalik ng staff ng coffee shop. Talaga po Kuya Weihua, ang swerte ninyo. Hindi ito swerte, kundi katapatan ng mga tao rito. Ngayon, malaki na ang pagbabago ng pananaw ko sa Pilipinas. Tumahimik sandali si Sasha at sinabi, Kuya, wag muna kayong magdesisyon ng ganyan. Kailangang maging neutral ang isang journalist. Oo, ngunit ang pagiging neutral ay ang makita ang katotohanan kung ano ito. Isipin mo, naging neutral ba tayo sa pagtingin natin sa Pilipinas noon? Dumating ang taxi sa harap ng head office ng IPC. Sandali akong tumayo sa harap ng gusali, nag-iisip. Anong uri ng katotohanan ang matutuklasan ko rito? Pumasok ako sa lobby sa oras ng aking appointment kasama ang public relations team ng IPC. Binati ako ng receptionist nang may pagiging palakaibigan at tinawag ako sa aking pangalan sa Standard Mandarin Chinese. Kahit na maliit na detalye lang ito, ang ganitong paghahanda ay nagpahanga sa akin. Ginoong Weihua, musika, welcome po. Bago tayo magsimula sa pagbisita, mayroon po tayong ilang safety procedures na kailangan ng kooperasyon ninyo. Nakita ko ang Chinese manual, dumaan sa safety procedures at nagtungo sa mga mahalagang lugar ng IPC. Ang teknolohiya at sistema na nakita ko rito ay mas advanced kaysa sa inakala ko. Sa aking isip, nagsimula akong tanggapin na matatagalan pa ang China bago makahabol. Ito ang punto na nagsimula nang gumuho ang aking pagdududa. Matapos bisitahin ang IPC, pumunta ako sa isang coffee shop sa tabing Manila Bay para buksan ang aking laptop at buo din ang mga panayam ko ngayon. Nabigla ako sa advanced na teknolohiya at research center ng IPC, nakabaligtaran sa imaheng ipininta na nawalan na ng kakayahan ang Pilipinas na makipagkumpetensya. Paano ko isusulat ang report na ito? Umupo ako sa tabi ng bintana, humigop ng inumin at pinanood ang tanawin ng Manila Bay kung saan sumasalamin ang liwanag ng araw sa tubig. Napakaganda. Gusto kong kumuha ng litrato kaya inabot ko ang kamera ko sa bag, ngunit nawawala ito. Naku, nasaan ang kamera ko? Kinapkapan ko ang sarili ko, ang bag, at ang paligid ngunit wala akong makita. Naalala ko na nahulog ko ito sa taxi kahapon. Nawala ang kamera sa Pilipinas, wala na akong pag-asa. Sa China, kung nawala ang kamera, napakaliit ng posibilidad na maibalik ito, lalo na sa taxi. Gayunpaman, may natitira pa akong pag-asa kaya nagpunta ako agad sa police station. Pagpasok ko pa lang sa istasyon, isang batang pulis ang bumati sa akin sa English. May maitutulong po ba ako? Nawala po ang kamera ko sa taxi. Galing po ako sa mainland, hindi ko alam ang gagawin. Ngumiti ng palakaibigan ng pulis. Huwag po kayong mag-alala. Susubukan ko pong kontakin ang taxi company. Maaari po ba ninyong sabihin sa akin ang pinagsakyan ninyo, ang destinasyon at oras kahapon? Mula sa impormasyong ibinigay ko, tumawag ang pulis sa ilang taxi company. Wala pang 10 minuto, ngumiti siya at tumango. Good news po, nakita na. Kinuha ng driver ang kamera. Papunta na siya rito ngayon. Talaga po, diretso na rito, mga 30 minuto po siguro. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito mangyayari sa China. Nagtimpla ng tsaa ang pulis para sa akin at pinaupo ako para maghintay. Pagkatapos ng 25 minuto, dumating ang taxi driver sa police station sa tamang oras. Inabot niya sa akin ang kamera at sinabi, "Nahulog po sa silya. Buti na lang po at nakita ko." Sinubukan kong magbigay ng pera bilang pabuya ngunit iwinagayway lang ng driver ang kamay niya. "Ayos lang po, ginawa ko lang po ang tama." Ngumiti ang pulis at sinabi, "Sa Pilipinas, normal lang po ang magbalik ng nawawalang gamit sa pulis o sa may-ari. Paano nangyari?" Hindi ko maiwasang bulong sa sarili. Paglabas ko ng police station, tumawag ulit ako kay Sasha. Nakita ko ulit ang nawawalang gamit. Kamera naman ngayon. Ang swerte ninyo po talaga kuya. Hindi ito swerte, kundi sistema at katapatan ng mga tao rito. Ngayon,
nakararanas ako ng hindi kapani-paniwala. Kinabukasan, binisita ko ang ilang startup company. Ang kinatawan ng isang kumpanya ay nagbahagi ng karanasan kung paano sila pumasok sa global market sa loob lang ng isang taon. Kahit maliit na bansa ang Pilipinas, mayroon kaming malaking pananaw. Ang target namin ay ang global stage. Hindi kami nananalo sa laki, nananalo kami sa teknolohiya at pagkamalikhain. Namangha ako sa kanyang kumpiyansa. Sa China, madalas naming tinitingnan ang domestic market lang, ngunit ang mga taong ito ay tumitingin na sa global market mula pa sa simula. Ang isa pang startup company ay nagsimula sa 2 tao at ngayon ay lumago na sa 100 empleyado. Sinabi ng kinatawan, hindi kami natatakot sa kabiguan. Ang mabilis na mabigo at mabilis na matuto ay mas mahalaga. Tila ito ang sikreto kung bakit ang Pilipinas ay patuloy na nakakabawi at mabilis na umaangkop kahit na dumaan na sila sa mga hamon sa ekonomiya. Palagi silang nagiging mas malakas. Pagbalik ko sa hotel sa gabi, binuksan ko ang laptop ko para buodin ang mga nakaraang panayam at nalaman ko na malaki ang pagkakaiba ng direksyon ng balita na inihanda ko at ng katotohanan na nakikita ko. Pumunta ako rito para ipakita ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kabaligtaran ang nakikita ko hanggang ngayon. Nag-text ako kay Sasha. Ang Pilipinas na nakikita ko ngayon ay lubos na iba sa alam natin. Bukas, bibisitahin ko ang Philchem Advanced Solutions, isang Filipino petrochemical company. Hindi ko alam kung ano pang pagkabigla ang mararanasan ko. Sumagot si Sasha, "Kuya, wag po kayong masyadong ma-in-love sa atmosphere diyan. Ang inaasahan ng ating TV station ay isang neutral na report." Ang pangungusap na iyon ay nagpaisip sa akin sandali. Neutral na report? Ang paghahatid ng katotohanan na nakikita ko ay siguro ang pinakamahusay na paraan, hindi ba? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang tanawin ng Maynila sa gabi at nagplano para sa panayam ko bukas. Ngayon, hindi na lang ako isang journalist na gustong patunayan ang pagbagsak ng Pilipinas, kundi isang journalist na naglalakbay para hanapin ang katotohanan. Pagdating ko sa Research Institute ng PCAS, nabigla ulit ako sa malawak na espasyo at modernong mga gusali. Ang Chinese media ay nagre-report lang na ang PCAS ay nahihirapan sa global market. Isang senior executive na nagngangalang Ginoong Lim ang malugod na sumalubong sa akin. "Ginoong Wei Hua, welcome po. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang teknolohikal na potensyal ng PCAS." Pagpasok ko sa Research Institute, nakita ko ang maraming advanced na research mula sa automation technology hanggang sa artificial intelligence at robotics. Lalo na ang teknolohiya ng PCAS sa green energy at high-value material production ay nasa global level. Ang mainland ay mabilis na lumalaki sa electric vehicle market ngayon, ngunit sa alternative energy, kami pa rin ang nangunguna, sabi ni Ginoong Lim, nang may kumpiyansa. "Bakit po kayo nagpo-focus sa aspetong ito?" tanong ko. "Ang kakayahan na makipagkumpetensya sa hinaharap ay nasa kalidad, hindi sa dami. Ang target namin ay gumawa ng kalidad ng Pilipino na kinikilala sa buong mundo." Matapos kong pakinggan ang kanyang paliwanag, inikumpara ko ito sa industrial strategy ng China. Karamihan sa amin ay nagfo-focus sa mass production, ngunit ang Pilipinas ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad. Hindi ako makapaniwala na ang Pilipinas ay isang lugar na may ganitong advanced na teknolohiya, bulong ko sa sarili. Sa lunch break, dinala ako ni Ginoong Lim sa cafeteria ng mga empleyado. Nagulat ako nang makita ko ang maraming banyagang inhinyero doon. Tinatanggap namin ang mga talentado mula sa buong mundo. Mas mahalaga ang talento kaysa sa nasyonalidad, sabi niya. Sa China, hindi madaling mag-hire, ngunit mas bukas ang Pilipinas. Naiintindihan ko na ang diversity ay nagdudulot ng innovation. Sa hapon, binisita ko ang design center ng PCAS. Humanga ako sa tanawin ng mga designer na nagpapalitan ng ideya at masiglang nagdedebate. Walang hierarchy. Lahat ay nagpapalitan ng ideya ng pantay-pantay na iba sa mga kumpanya sa China. Mabilis kaming nagbabago mula sa vertical culture patungo sa flat culture, paliwanag ng executive ng design center. Ang creativity ay mamumulaklak sa isang malayang kapaligiran. Habang pabalik, tinanong ako ni Ginoong Lim, "Ginoong Wei Hua, kumusta po ang inyong unang impresyon sa Pilipinas?" Sinagot ko ng tapat, iba po talaga sa inakala ko noong una. Sa mainland, iniisip ng mga tao na may problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngumiti si Ginoong Lim at sinabi, "Siyempre,
Mayroon din kaming mga hamon at problema, ngunit ang pagbabago ng krisis sa oportunidad ay nasa DNA ng mga Pilipino. Habang pabalik sa hotel, tumawag ako kay Sasha. May nakakagulat na balita ulit ngayon. Naghahanda ang mga kumpanya sa Pilipinas para sa hinaharap gamit ang teknolohiya. Kuya, hindi po iyan ang report na gusto ng TV station, sabi niya. Sandali akong tumahimik at sumagot. Tungkulin kong i-report ang katotohanan. Sinasabi natin na bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kabaligtaran ang nakikita ko ngayon. Sa gabi, bumisita ako sa Filipino Broadcasting System at nakipagkita sa isang producer ng economic show. Nagbigay siya ng tapat na pananalita tungkol sa realidad ng ekonomiya ng Pilipinas. Marami rin kaming problema, kawalan ng trabaho ng kabataan, tumataas na presyo ng bahay, aging society, ngunit hindi namin tinatago ang mga problemang ito. Tatalakayin namin ito ng lantaran. Humanga ako sa kanyang katapatan. Sa China, madalas naming tinatakpan ang mga problema sa ekonomiya sa halip na tanggapin ito. Sinabi ko, ang transparency ang simula ng paglutas ng problema. Tumango ang producer. Tama po, tinatanggap namin ang problema at magkakasama kaming naghahanap ng solusyon. Pagbalik ko sa hotel, habang binubuod ko ang mga panayam ko ngayon, naisip ko, kung ipapahayag ko ang katotohanan, kailangan kong balikan ang lahat ng sinabi ko tungkol sa Pilipinas. Nagbabago ang pangunawa ko araw-araw. Sa natitirang panahon ng panayam, gusto kong mas maintindihan ang Pilipinas. Bumisita ako sa FBS ayon sa orihinal na schedule. Gusto kong makita ang likod ng mga balita tungkol sa Pilipinas na napapanood ko sa China. Sa lobby, lumabas ang female producer ng FBS, si Ate Lea, para salubungin ako. Ginoong Wei Hua, welcome po. Naghanda po kami para ipakita sa inyo ang istasyon at interviewin kayo ngayon. Bumisita ako sa iba't ibang departamento ng istasyon, kasama na ang news editing room, studio at editing room. Lalo na ang bukas na atmosfera sa news editing room ang nagpahanga sa akin. Masiglang nagdedebate ang mga journalist para maghanda ng balita. Nag-operate po ba kayo ng 24 oras araw-araw dito? Tanong ko. Opo. Hindi humihinto ang balita. Sinusubukan naming ibigay ang pinakatumpak na impormasyon sa mga manonood, sagot niya. Nagpunta kami sa interview room at nakipag-usap kay Ate Lea. Interesado siya sa aking karanasan sa Chinese media. Ginoong Wei Hua, sa mainland, anong pananaw po ang karaniwang inire-report tungkol sa Pilipinas? Taimtim akong sumagot. Karamihan ay nagre-report tungkol sa kahinaan ng ekonomiya ng Pilipinas o sa pagiging atrasado nito kumpara sa mainland. Noong sinusulat niyo po ang mga report na iyon, nakapunta na po ba kayo sa Pilipinas ng personal? Hindi pa po. Sa totoo lang, ito ang una. Tumango si Ate Lea nang walang anumang paghusga. Ganoon po pala. Mayroon po bang nagbago sa pagbisita niyo ngayon? Nag-isip ako ng malalim at sumagot. Sa totoo lang, halos lahat ay nagbago. Ang Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inakala ko. Ang mga tao ay palakaibigan at tapat. Nagduda ako. Gaano po kalala ang anti-Chinese sentiment sa Pilipinas? Sandaling nag-isip si Ate Lea at sumagot. Iyan po ay isang imahe lamang na binuo. Hindi po ganoon ang tunay na Pilipino. Siyempre, may ilang alitan dahil sa politika at kasaysayan, ngunit hindi po kalaban ng ordinaryong tao ang mga taga-mainland. Sa katunayan, maraming Pilipino ang interesado sa kultura ng mainland at maraming kaibigan na taga-mainland. Matapos kong marinig ang kanyang sagot, nagsimula akong mapagtanto kung gaano kalaki ang pagkiling ng Chinese media. Nagfo-focus kami sa alitan at negatibong panig para makakuha ng rating. Naghahatid ba kami ng katotohanan? Tanong ko sa sarili. Pagkatapos, inayos ni Ate Lea na makipag-usap ako sa mga international journalist ng FBS. Nagpakita sila ng balanseng pananaw tungkol sa relasyon ng dalawang panig. Minsan, nagre-report din po kami ng negatibong balita tungkol sa mainland pag-amin ng isang journalist, ngunit sa huli, sinusubukan naming mas maintindihan ang isa't isa. Humanga ako sa kanilang katapatan at self-reflection. Bilang isang international journalist, pakiramdam ko, kailangan ko ring mag-self-reflect. Sa gabi, inanyayahan ako ni Ate Lea na kumain sa isang authentic Filipino restaurant. Natikman ko ang iba't ibang pagkain tulad ng adobo, sinigang at pansit. Nag-usap kami tungkol sa Filipino food culture. Paano po inihahatid ang Filipino food sa mainland? Tanong niya. Kilala lang po bilang seafood, ngunit nang tikman ko ngayon, nalaman ko na mayroon pala itong iba't ibang lasa at lalim, sagot ko.
Ganyan po talaga ang pagkain. Ang impresyon na nakuha sa media at ang personal na karanasan ay maaaring magkaiba, ngiti niya. Habang pabalik sa hotel, naisip ko kung paano ko hinusgahan ang Pilipinas mula sa mababaw na impormasyon at kung paano ko ito ipinahatid sa mga manonood. Nagsisisi ako ng lubos. Nag-text ako kay Sasha. Bumisita ako sa TV station ng Pilipinas ngayon. Nagre-reflect din sila sa kanilang pag-uulat. Tayo kaya? Sumagot si Sasha ng maikli. Kuya, pagbalik nyo na lang po tayo mag-usap ng mahaba. Tumingin ako sa kalangitan ng Maynila mula sa bintana ng hotel. Nag-iisip, bilang isang journalist, naghahatid ba ako ng katotohanan o naghahatid lang ng kuwento na gusto ng mga tao marinig? Ang mga ideyang ito ay umiikot sa aking isip. Nang malapit nang matapos ang panayam, naramdaman ko ang responsibilidad. Hindi lang report ang kailangan kong dalhin pabalik. Sa huling araw, nagdesisyon akong bisitahin ang isang observation deck sa Makati Central Business District, isang landmark ng Maynila. Gusto kong maranasan ang Pilipinas bilang isang turista. Umalis ako ng maaga sa hotel at sumakay ng bus patungo sa CBD. Nakita ng driver ng bus na taga-mainland ako kaya binati niya ako sa friendly na Mandarin Chinese. Hello po. Pupunta po ba kayo sa observation deck? Madalas po bumibisita ang mga bisita mula sa mainland. Sa bus, nakita ko ang overview ng Maynila. Ang mga skyscraper ay naghalo ng perpekto sa mga lumang gusali. Ang tanawin ay kahanga-hanga. Ito ay isang modernong lungsod ngunit pinapanatili pa rin ang tradisyonal na kultura na iba sa mga lungsod sa China. Biglang lumingon ang driver at sinabi, "Medyo malamig po, tikman niyo po ito." Inabot niya sa akin ang isang maliit na pakete ng polvoron. Nagulat ako sa hindi inaasahang kabaitan at nagpasalamat. Malamig nga. Kahit maliit lang na polvoron, ang init nito ay nagpahanga sa akin ng malalim. Pagdating sa observation deck, sumakay ako sa elevator patungo sa view deck. Ang 360-degree view ng Maynila ay lumabas sa harap ko. Ang Pasig River ay umikot sa sentro ng lungsod. Ang maliliit at malalaking gusali ay naghalo ng magkakasuwato parang isang painting. Sa view deck, nakita ko ang isang matandang mag-asawa na Pilipino. Galing po kayo sa mainland? Gusto niyo po bang kuhanan kayo ng litrato ni Lola? Nagpasalamat ako sa kanilang kabaitan at pinatulungan ko sila. Pagkatapos kumuha ng litrato, sinabi ng lolo, "Pumunta po ako sa Beijing noong nakaraang taon. Napakagandang lungsod." Idinagdag ng lola, "Napaka-friendly at matulungin ng mga taga-mainland kaya naging maayos ang aming biyahe." Matapos makipag-usap sa kanila, naramdaman ko na walang alitan o pagkakalaban sa pagitan ng dalawang panig tulad ng binuo ng media. Sa katunayan, puno ito ng kuryosidad at paggalang sa isa't isa. Umupo ako sa isang coffee shop sa view deck, uminom ng kape at napaisip, ang Pilipinas ay hindi isang lugar na bumabagsak, kundi isang lugar na mainit. Ang mga karanasan ko sa loob ng ilang araw ay pumasok sa isip ko. Ang staff ng coffee shop na nakakita ng wallet ko, ang taxi driver na nagbalik ng camera ko, ang friendly na receptionist at ang driver ng bus na nagbigay sa akin ng polvoron. Tiningnan ko ang maliit na polvoron sa pakete at napagtanto ko nang malalim na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lang nasa laki ng ekonomiya o teknolohiya, kundi nasa puso at kultura ng mga tao. Ang ekonomiya ng bansa ay matatag, syempre, ngunit ang mas mahalaga ay ang katapatan, kabaitan at flexibility ng mga mamamayan para malampasan ang krisis. Pagbaba ko sa tower, naglakad ako sa isang kalapit na night market. Napaka-friendly ng mga tindero at malugod nila akong tinanggap bilang isang taga-mainland. Isang may-ari ng tindahan ang nagbigay sa akin ng libreng elephant keychain nang bumili ako ng souvenir. Sa susunod, bumisita po ulit kayo sa Pilipinas. Habang papalabas ako ng night market, tumawag ako kay Sasha. Bukas, uuwi na ako. Tapos na ang panayam. Paano ko isusulat ang report? Nag-isip sandali si Sasha at sumagot. Isulat niyo po ang katotohanan. Ang Pilipinas na nakita niyo po ng sarili ninyong mata ay siguro hindi ang content na gusto ng TV station, ngunit kailangan niyo pa ring panatilihin ang integridad bilang journalist, hindi ba? Ang mga manonood na taga-mainland ay may karapatan ding malaman ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Sa huling gabi ko, kumain ako mag-isa sa isang maliit na restaurant malapit sa hotel. Kumain ako ng adobo at sinuri ang paglalakbay na ito. Noong una, pumunta ako para hanapin ang kahinaan ng Pilipinas
Ngunit ang resulta ay nakaranas ako ng isang karanasan na nagpabago sa aking pagdududa at pananaw. Lumapit sa akin ang may-ari ng restaurant at nagtanong, "Masarap po ba ang Filipino food?" "Napakasarap po. Tiyak na mamimiss ko ang lasa nito pagbalik ko sa mainland." Ngumiti siya ng masaya at inabot sa akin ang isang maliit na bote ng homemade chili sauce. "Ibigay niyo po sa inyong pamilya sa mainland." Sa sandaling iyon, kumbinsido ako na ang init, katapatan, at pagiging bukas na ito ang tunay na lakas na nagpapahintulot sa Pilipinas na malampasan ang bawat krisis. Habang nag-iimpake ako sa hotel, naisip ko, anong klaseng kuwento ang ikukuwento ko ngayon? Pagdating ko pa lang sa Beijing Airport, tumunog ang telepono mula sa TV station. "Wei Hua, magmadali ka sa studio. May live show mamaya. Kailangan ipalabas ang scoop mo ngayon." Hindi pa po ako naghahanda ng kahit draft. Ayos lang. Ikukuwento mo ng live ang karanasan mo sa Pilipinas. Naghihintay ang mga manonood. Sumakay ako sa taxi ng may mabigat na damdamin. Patungo sa TV station. Ang pag-aalala kung paano ihahatid ang content ng panayam ay napakalakas. Kung sasabihin ko ang katotohanan, maraming tao ang hindi masisiyahan. Kung pananatilihin ko ang lumang pananaw, makokonsensya ako. Pagdating sa TV station, si Sasha ay nasa lobby. "Kuya, nandito na kayo." Ang scoop na ito tungkol sa Pilipinas ay mataas ang inaasahan. Siguradong tataas ang rating. "Sasha, kung sasabihin ko ang totoo, ano ang mangyayari?" Tumahimik siya sandali at sumagot ng maingat. "Kayo na po ang magdesisyon, kuya. Ngunit ang gusto marinig ng mga manonood ay ang kahinaan ng Pilipinas." Naghanda ako sa makeup room at naglakad patungo sa studio. Ang pulang ilaw ay sumindi. Nagsimula na ang live broadcast. "Hello po sa lahat ng mga manonood, may special guest po tayo ngayon, si Ginoong Wei Hua, ang journalist ng ating istasyon na bagong balik mula sa isang espesyal na panayam sa Pilipinas." "Ginoong Wei Hua, kumusta po ang sitwasyon sa Pilipinas?" Huminga ako ng malalim at sumagot. "Ang Pilipinas na nakita ko ay lubos na iba sa alam natin." Ang buong studio ay natahimik. Iniisip natin na bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit ang mga kumpanya na binisita ko ay may world-class na teknolohiya. Ang IPC ay nananatiling nangunguna sa innovation at marami ring startup company na tumitingin sa global market. Ang mukha ng host ay nagulat. Ngunit ang statistics po ay nagpapakita na bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Ang bawat bansa ay kailangang humarap sa mga hamon sa ekonomiya. Ngunit ang lakas ng Pilipinas ay ang flexibility nito para baguhin ang krisis sa oportunidad. Hindi nila tinatago ang mga problema, kundi tatalakayin nila ng lantaran at maghahanap ng solusyon. Ang mukha ng host ay tumigas dahil hindi ito ang content na inaasahan niya. "Kumusta po ang anti-Chinese sentiment ng mga Pilipino? Naramdaman niyo po ba?" Sinagot ko ang tanong na ito ng walang pag-aalangan. "Iba po sa alam natin. Karamihan sa mga Pilipino na nakilala ko ay palakaibigan at tapat. Nawala ko ang wallet at camera ko at naibalik ito ng buo. Bukod pa rito, maraming tao ang nagpakita ng maliit na kabaitan sa akin." Habang nagli-live broadcast, dumagsa ang mga komento sa social media. Si Wei Hua na brainwash na ng mga Pilipino. Tumatanggap siya ng pera mula sa Pilipinas. Ngunit nagpatuloy ako. Madalas nating tinitingnan ang ibang bansa gamit ang pagkiling sa media. Ako mismo ay ganoon din, ngunit nang maranasan ko ng personal, ang katotohanan ay lubos na iba. Ang Pilipinas ay kalaban natin, ngunit sa parehong oras, ito ay isang lugar na marami tayong matututunan. Nagbigay ng senyas ang producer. Panghuling salita, Ginoong Wei Hua, ang katotohanan ay malalaman lang kapag nakita mo ng sarili mong mata, mga manonood. Kapag nakarinig tayo ng mga kwento tungkol sa ibang bansa, subukan nating mag-isip mula sa iba't ibang pananaw. Tapos na ang programa. Lumabas ako ng studio. Lumapit sa akin ang producer ng may galit. "Wei Hua, ano ang ginawa mo? Hindi ito ang content na gusto namin." Sumagot ako ng may dignidad. Nagsabi lang ako ng totoo. Bilang isang journalist, ito ang nakita at naranasan ko ng sarili kong mata. Pagbalik sa opisina, habang nag-iimpake ako sa aking mesa, tahimik na lumapit si Sasha. "Kuya, ang galing nyo. Sana mayroon din akong lakas ng loob na ganoon." Ngumiti ako at sumagot. Hindi ito lakas ng loob, kundi responsibilidad bilang isang journalist. Tungkulin nating ihatid ang katotohanan. Nang gabing iyon,
Ang aking social media ay puno ng pinaghalong mga mensahe ng pagkondena at suporta, ngunit sa loob ko, hindi ako makapaniwalang kalmado. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na naramdaman ko na nagawa ko ang aking tungkulin bilang isang journalist. Habang pauwi, kinuha ko ang polvoron na nakuha ko sa Pilipinas at kinain. Ang kumalat na tamis ay nagpaalala sa akin ng tanawin ng Maynila mula sa Makati Observation Deck. Ang Pilipinas ay hindi isang lugar na bumabagsak, kundi isang lugar na mainit. Ang karanasang ito ay nagpasya sa akin na maging isang mas mahusay na journalist at isang mas mabuting tao. Mula ngayon, saan man ako pumunta o sino man ang aking harapin, hindi ako madaling maghuhusga bago ko makita ng sarili kong mata at maranasan ng personal. Pagkatapos, nagsimula akong gumawa ng isang special scoop tungkol sa malalim na panayam sa iba't ibang bansa at kultura. Ang unang episode ng Scoop, ang Pilipinas, ay maaaring magdulot ng alitan, ngunit sa kalaunan, mas maraming manonood ang nagsimulang tumanggap ng bagong pananaw. Ang paghahatid ng katotohanan ay hindi ang paghahatid ng gusto ng ibang tao marinig musika. Napagtanto ko ulit ang tunay na misyon ng isang journalist sa panayam na ito sa Pilipinas. Tuwing umaga, pagpasok ko sa opisina, titingnan ko ang keychain na dinala ko pabalik mula sa Pilipinas. Hindi lang ito isang simpleng souvenir, kundi naging isang mahalagang paalala na magsasabi ako ng katotohanan palagi. End of story.